Shalom, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. So live po tayo at habang naglalakbay ay magbabahagi po tayo ng kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kung napapansin po ninyo, yung nakasulat po sa ating wall, sa ating screen, digmaan. So ngayon nga ay palasak, no? At kitang-kita na meron pong digmaan sa pagitan ng Amerika, kakampiang Israel, laban po doon po sa Iran. At hanggang ngayon, ang buong bansa ay damay at nahihirapan sa pagtaas ng mga bilihin, lalo na yung krudo. Ngayon, itong Israel, puro digmaan na lang ang kanilang ginagawa. Puro digmaan. Kasi nga, ang kanilang puso, ang kanilang aral, ay doon pa rin po sa lumang tipan kung paano dumidigma ang Israel. So kung mapapansin po natin, ito pang Israel per se, na bansang Israel ngayon ay na nakikipagdigma lagi, siya pa ba ay tinuturing na bayan ng Diyos? Per se po siya. Kasi unang-una, ang Israel na ito, no, almost siguro 90% mahigit na hindi kumikilala sa Panginoong Hesukristo ito Di ba? So mga anti-Kristo po itong mga to. So marami pong mga pastor ko maraming mga mangangar ko dinadalangin namin ang bayan ng Diyos, ang Israel. Di po ba? Ganun ang Israel. Ay maganda kasi ang dalangin kung idadalangin mo lahat ng ng mga bansa. Hindi lang per se ang Israel. Kaya idudugtong mo ang bayan ng Diyos. Ay, paano naging bayan ng Diyos ngayon ang Israel na natisod sa Panginoong Hesukristo? Di ba ba? At ngayon ay puro digmaan na lang ang palagi ang ibig. So paano natin maituturing na bayan, no? Sabi doon sa Mateo, kung mapapansin po natin 21:43, sabi ron, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa bansa o sa bayang nagkakabunga. Ibig sabihin, nandun po yung pag-alis sa kanya, sa pagiging bayan niya, sa pagiging sa pagbibigay sa kaharian, ng Diyos, at aalisin sa kanila at ibibigay ang wika, sa isang bansang nagkakabunga. So meron pag-aalis. Ngayon, timigin na po tayo na ito'y ipaglalaban ng Diyos, ito'y bayan ng Diyos. Puro digmaan puro gulo, di ba? Pahirap sa mga tao, at bukod doon, mga antikristo pa po itong mga to. Ang bayang Israel o tinatawag na bayang Israel o bansang Israel. Yan po yung mahirap sa atin Hindi ginagamit yung yung talagang sinasabi na mga konteksto sa mga panahon noon. Talaga naman na sila ay bayan ng Diyos nung unang panahon, di ba? Na ginamit ng Diyos. Pero nung dumating ang Panginoong Hesukristo, tisod po sila sa Panginoong Hesukristo. At sinabi ni Kristo na ibibigay, aalisin sa inyo ang kaharian at ibibigay sa bansang nagkakabunga. Ngayon, ano yung sistema nito para malaman po natin? Yung buong Israel na ngayon, na bayan ng Diyos, na aalisin ng wika, sa kanilang kaharian ng Diyos, totally po ba na nawala po sila o nawasak sila? Hindi po. Kasi mayroong sa panahon ni Kristo, tinatawag po na mga na remnant, meron pong mga nalabi. Meron pong nalabi sa bayang Israel. Ito po yung mga mananampalataya naman ni Kristo, tulad ng mga apostol. Yan po yung mga nalabi sa bayan ng Diyos na kumilala sa Panginoong Hesukristo, na nampalataya kay Kristo. Ngayon, ano ibig sabihin naman Brad? Sinasabi rin na aalisin sa bayang ito ang kaharian ng Diyos at ililipat, ibibigay sa bansang nagkakabunga. Kung mapapansin po natin ng Roma 11:23 hanggang 25, ang sabi po doon nasa pagkahulog ang wika ng Israel ay naging kayamanan ng wika ng sanlibutan sa kanilang pagkahulog. Ngayon sa kanila namang pagkabigo or sinasabi po ng Biblia na pagkahulog, may sinasabi po rin wala kasi akong Bible pagkahulog at so nawala sa isip ko, nasabi ron ay ang wika naging kayamanan ng sanlibutan. Naging kayamanan sa kanilang pagkahulog
ay naging kayamanan ng mga hintil. At sa 25, ang sabi ron, no, dahil dito pumasok, no, ang kapunuan, no, ng mga hintil. So kasama na po ang mga hintil doon po sa sa bansa o bayang nagkakabunga na ililipat ng Panginoon yung kanyang kaharian. So tinatawag po ito na mga nabayan ng Diyos, ang iglesia ng Panginoon o mga Kristiyano, kapulungan ng mananampalataya kay Kristo na bayan ng Diyos. Hindi na po per se itong Israel na napuros digmaan na lang at mga tisod kay Kristo. Ay tinawag nga ni Kristo na yan di ba? Na mga anak ng ng Diablo, di po ba? 8:44 ng 1. So yan po yung malinaw no, sa kanilang pagkahulog, pumasok yung kayamanan, no? Na naging kayamanan sa hintil. So yun po mga kapatid, mga kaibigan, ay binabahagi po natin para malaman po ninyo, no? Wala namang problema na ibinadalangin namin ng Israel, no? Pero yung sobrang panatiko mo na para bagang di ba? Na ito yung bayan ng Diyos, ito yung ng Diyos. Nung unang panahon, di po ba? Pero ngayon, masasabi mong bayan ng Diyos yan? Inilipat lang nga ang kaharian sa iba sa bansang nagkakabunga? Nagbubunga ba yan kay Kristo? Hindi naman mga antikristo nga yan So nawala yung ating signal, no? At sa maikling na mensahe ay naway nakapulutan po natin ng kahit konti papaano yon. So yan. Muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sa munting mensahe ay naway napagtibay po yung mga ibig na tumibay sa salita ng Panginoon. Dagdag na karunungan at kaalaman. God bless po. Shalom.